Hi guys! Ang daming nag-request sa inyo nung look ko nung birthday ni Ju. Habang fresh pa sa memory ko yung mga ginamit kong products, pati yung sa eyeshadow. Kasi usually sa eyeshadow, dun ako nakakalimot kagad. Alam niyo bang madali lang siya kasi syempre kapag ganyan may birthday, tapos alam niyo yun, ngarag talaga. Promise, madali lang tong look na to. Pero it's presentable, okay siya sa pictorial. Kaya, ayan, I suggest this sa mga merong photoshoots and gusto pack na pack. Pero ano pa rin, parang simple. Alam niyo naman ako, yun ang aking forte. Yung mga simple lang kasi ganun talaga eh. Unfortunately, hindi lahat ng products na gagamitin ko available sa mall. So, ayun. Sorry guys, alam ko gusto nyo yung madaling hanapin. Pero, magbibigay ako ng suggestions. So, kayo mag-alala. Yung alternative, para kung hindi kayo makahanap nitong product na to, meron akong alternative. Okay? So, alright. Let's start with the primer. Kailangan yung primer. Kailangan tong primer, guys. Kasi lalo na ako, ang bilis-bilis kong mag-oil up. Nako! Sabi ko nga alam ko sinabi ko na to dati, kung gustong makaahon ng Pilipinas sa kahirapan, nako, ito, minahan ng langis ito aking face. Nakakaloka nga kasi, syempre, kapag kunwari pag nasa studio, tapos yung studio lights nakatutok na sa akin, imposibleng hindi ako sabihan na i-blot yung oil sa face ko. Kahit wala na akong ma-i-blot, parang nagsha-shine pa rin yung face ko. Talagang yung glow ko, ibang level. So, sabi ko talagang skin ko na yan. Talagang it shines. Oh, kakadaldal ko. Nakalimutan ko, ang ginamit ko, Etude House Zero Sebum All Day Matte Gel. Okay, next one is yung L'Oreal Paris Infallible Pro Matte. Hindi ko alam kung available na siya right now, pero sabi i-release daw to sa Pilipinas. Kasi okay na okay siya sa weather natin and okay siya sa oily skin ko. Yun talaga yun eh. Tapos yung shades niya, marami siyang choices of shades na I think okay na okay din para sa mga morena, okay sa skin type natin, yellow undertone siya, and basta okay siya sa weather natin. Alam niyo naman dito sa atin, kahit tag-ulan, mainit pa rin. Kumusta naman? Usually, ang ginagamit ko sa kanya sponge. Kasi yung sponge ko na Real Techniques, tingnan niyo na yung itsura. Every time na ina-apply ko na siyang ganyan, yung nagde-deteriorate na siya. Self-destruct, gano'n. Nagmamaganda siya, ayoko na siyang gamitin. So, I will be using itong Luxie 530 Flat Top Kabuki that I got from the Luna Bella. Lalagay ko yung link sa description box, okay? So, spread lang natin siyang ganyan. Alam niyo yung sikreto ko nun, talagang dinamihan ko yung foundation ko para talagang pack, ganun. Alam niyo yun, yung flawless na flawless talaga itsura sa picture. Yun ang importante, yung sa picture. Kahit na masyadong halatang naka-foundation ka sa personal, ay keber, importante yung sa picture. Hindi joke lang. In fairness naman, dito sa foundation na to, hindi kasi siya nagki-cake. Yun, kaya carry siya sa akin. Alam niyo naman, ito yung number 1 na favorite kong foundation. Kaya, yeah. Ayan. Medyo makapal yung nilagay kong foundation kasi para flawless tingnan. Hindi ko na kailangan kasi ng concealer eh. So, bumawi na lang ako sa foundation. And yung foundation na yun, maganda yung coverage. Kaya, covered ng mga pait ng kahapon. Next is setting powder. Ang ginamit kong setting powder nun is yung Essence All About Matte. Ito. And mura lang to. Wala pa tong 200 pesos. Available siya sa mall. O, diba? So, maganda to kasi matagal before mag-oil up mag-shine yung aking face. Iko-concentrate ko siya dito sa aking noo. And then dito sa nose area, dito. And you know what, sa buong face na. Kasi talagang oily ako eh. Let's move on sa kilay. Ang ginamit ko noon is combination nitong Pink Sugar Honey I'm Good eyebrow gel in taupe. And pampatong kasi medyo shiny siya. Tapos dagdag nyo pa yung langis sa kilay ko. Dinadagdagan ko siya nitong Make Brow Detail. Itong shade na to. This one. So, yan. Lalagay lang natin. Parang parang pag naglalagay ka ng
brow mascara. Ganun lang. Ayan. This one is Luxie 215 Small Angle Brush para ma-brush natin siyang ganon. Dapat pala isa lang muna. Bakit dalawa kagad yung nilagay ko? So, bilisan natin kasi baka matuyo na yung kabila. Nakakaloka. Nakalimutan ko. Kailangan isang side lang muna. Meron akong tip. Kung magpapapicture kayo, kailangan extra darker dapat yung kilay kasi ang tendency kapag na-edit na yung photo, nag-aano na siya, parang na-wash out yung kilay. Kahit sa video, pag nag-video ako, pag nag-film ako, kailangan medyo darker yung kilay ko kasi hindi magandang tingnan. Parang sayang yung effort ko, nagkilay pa ako, gano'n. Kasi na-wash out siya sometimes sa lighting, pag in-edit na siya, gano'n, pag in-edit na yung video, yun, pag tinataasan ko yung ISO, para kunwari makinis, mga ganong level, no, joke lang. Mag-eyeshadow base tayo. I'll be using tong Essence I Heart Stage Eyeshadow Base. Yan, lagyan natin dito, para maganda yung kapit ng ating eyeshadow. I used yung Naked, Urban Decay Naked na palette. Okay. Magbibigay ako ng alternative. You can use yung Fashion 21. Wait lang. Kunin ko siya, ha? Kasi parang the same lang din yung ginamit kong shade. Kung wala kayong mabilhan ng Urban Decay na Naked and alam kong mahal siya, ang first alternative na maisasuggest ko is itong Fashion 21. So, yung gagamitin ko, almost the same din naman ang kulay. Kasi dalawang kulay lang yung ginamit ko noon. Dalawa lang talaga kasi ayoko nang mag-blend-blend dahil wala na akong time. Ang ginamit ko is yung, yan yung pinaka-favorite ko dito. Buck. And then Half Baked. Yung last one is yung Hustle. Yung Hustle, favorite ko to para sa dito sa ilalim. So, pwede kong suggest itong nasa taas and then itong nasa gitna. And this one, 195 pesos lang siya. Magbibigay pa ako ng isa pang alternative. You can use itong La Palette Nude ng L'Oreal. Mas marami kayong choices pero almost the same lang din, diba? You can use this one, itong shade na to. And then for the middle part, dun sa eyelid, you can use this one. Yan. Parang kakulay din siya nung Half Baked. If I'm not mistaken, nasa 700 yata. Parang ganun yung price. Okay, so let's start with the Buck. Ang gagamitin kong brush is ito. This is from Pretty Angel Shop. Favorite ko to na blending brush kasi maano siya, sobrang fluffy. Fluffy, malaki, and malaki. Buck, and then ilalagay ko siya dito. Magko-concentrate muna tayo dito sa outer corner. There. And then going inwards. Along the crease. Diba? Mas mabilis kasi ang pag-blend dito eh. Parang isang ganun lang. Oh, blend. Oh, tapos. Oh, diba? Sandaling-sandali. 5 seconds. So, blend out. And favorite ko tong Buck. Kasi yung Buck, okay na okay siya para sa transition color. Next is yung Half Baked. Finger lang gagamitin ko, yung ring finger. Then, isi-spread ko lang siya mula sa gitna, going inwards sa inner corner, ganyan. Tapos, ganyan, ayan. If you want, pwede nyo rin siyang ilagpas dito. Yan o. Sa inner tear duct. Okay, and then blend ulit. And sa lower lash line, yung Hustle. Ilalagay ko siya dito sa lower lash line. Parang smoked out. Halfway lang. And then, hihilahin ko siya pataas, ganyan. Ang ganda kasi nitong Hustle kasi hindi siya matte. Medyo satin siya. So, pag tinamaan ng pag tinamaan ng ilaw, ang ganda-ganda niyang tingnan. So, yun. Okay, moving on with the eyeliner. Maybelline Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner in brown. Hindi ko na maalala kung soft wing yung ginawa ko, pero let's see kung saan tayo mapadpad. Siguro lang, maliit na wing lang. Hindi masyadong dramatic. Ayan, mga ganyang level, okay?
Gusto ko yung brown na gel eyeliner kasi na-enhance niya yung eyeshadow, 'di ba? Next is mascara. Surprise, surprise. Hindi yung favorite ko na heroin make yung ginamit ko noon. Kasi since mag-aano naman ako, magpo-false eyelashes ako, ang ginamit ko is yung Fashion 21 Double Up Mascara. This is good. Alam nyo, ang ayaw ko lang sa kanya, hindi siya waterproof. Pero okay siya para sa aking lashes. Navo-volumize na naman niya. Yun nga lang kasi hindi siya waterproof. Pero it's okay. Kapag kasuot nyo to, iwasan nyo na lang umiyak. So, malamang kapag pictorial, hindi mo kayo may iyak. Not unless, marami kayong hugot sa buhay. False eyelashes, I'll be using itong Jalame. Ito, binili ko to sa 698 Mall sa Divisoria and it only cost 45 pesos. Ganun kamura. 45 lang siya. And ang number niya is number 218. And then, reapply mascara. Contour. I'll be using itong ito na lang. Lagi na lang ako nabubulol dito. Physicians Formula Butter Bronzer. Ang ganda nito, guys. You should get this. As in. Alam niyo, napapansin ko talaga kapag sa picture, pag hindi ako nag-bronzer or nag-contour ng aking face, ang laking difference talaga, as in. Parang bilog na bilog yung face ko, parang taba-taba ako, ganun. Ewan ko kung feeling ko lang yun, pero talaga, ang laking difference pag meron akong contour. Siguro yun ang problema kapag alam niyo, yung pag talagang bilugan yung mukha. And by the way, ito palang ginagamit kong brush is Luxie 542 Flat Contour. Ayan, diba? Ito namang brush na to, Real Techniques na contour brush para sa noo and dito sa temples. Ayan. And pati dito sa jawline. Kailangan natin itago yan, yung mga double chin na yan. Tago, ba't kasi ang bilog-bilog ng mukha mo? Bakit kasi ang taba-taba mo? Ganon. Para lumutang yung jaw. Para kunwari, oh. Sa nose din, maglalagay tayo. Mula dito sa kilay, going down. And ang gamit kong brush, Wet n Wild from Bebang Online Store. Eyeshadow brush siya, pero yeah, yan ang ginagamit ko pang contour ng aking nose para mas plakado. Highlight, Happy Skin, Glisten Up Highlighter Chick Stick. Dito lang sa ibabaw. Yan. Pantangos effect din. Ayan, diba? Tapos lagay tayo dito. Konti. And dito sa cheek. Konti lang din. Blush, I'll be using itong Maybelline Blush Studio cheek color in I'm Glowy. Pero matte siya. Hindi ko alam kung bakit I'm Glowy name niya, pero matte siya. I'll be using itong Duo Fiber Stippling Brush para mas diffused yung blush. Ito kasi favorite ko talaga tong shade na to sa Kylie Lip Kit. Itong Candy K. Ibang klase talaga. Alam niyo, ito yung kukumpleto dito sa entire look. Ito talaga. Every time nagamit ko yan, talagang, alam niyo yung lutang talaga. Hindi yung lips ko yung lutang eh. Parang, okay siya sa makeup. Kahit na anong klaseng makeup. Pag hindi ko masyadong bet yung makeup ko, gamitin ko lang yung Candy K. Nagiging okay siya. So, anong nangyari sa'yo? Okay. So, ilalayin ko muna yung aking lips kasi ang ginagawa ko, kinakapalan ko. Yung, pag nilalayin ko siya, nilalagpas ko para mukhang fuller yung aking lips. And dapat, line lang talaga. Hindi ko na siya kinukulay. Hindi ko na siya kinukulay sa loob ng lips ko kasi sayang, mahal to.
diba? Feel na feel ko talaga yung jungle safari. Alright, sana nagustuhan niyo tong look na to. And kung tinry niyo tong look na to, please itag niyo ako sa Instagram if you're going to post it. Sana nakatulong. Sana nagkaroon kayo ng idea kung anong look yung gagawin niyo. Kung meron kayong photoshoot, kung meron kayong upcoming na event na, you know, gusto niyo aura. So, thank you so much for watching. Comment down below kung meron kayong request. Of course, don't forget to subscribe kasi marami akong, as usual, marami akong parating na videos, product reviews, and mga pasabog. So, yun lang guys. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye! Gets nyo? Na-even out niya yung aking skin tone, natakpan niya yung mga blemishes, and maganda yung coverage niya. As you can see, may dewiness na nagaganap dito sa cheeks. Okay? So,